Ang huling paalam ni Sharon. Sa kalye ng isang banyagang lungsod na puno ng mga tao at ingay, naramdaman ko ang bigat sa dibdib. Ako, na dating sabay maglakbay kasama ka, ay naglalakad mag-isa ngayon. Isang taon na ang lumipas at ito ang unang pagkakataon na naglakbay ako na wala ka sa aking tabi. Bawat hakbang ay parang pagbalik sa realidad ng aking unang pag-ibig, ang paglalakbay. Ngunit wala na ang lalaki na minsang kasama ko sa bawat bisita sa mga lugar, sa bawat pagtahak sa bagong landas. Nagtanong ako sa sarili ko, makakapagpagaling ba ang paglalakbay sa sugatang puso ko? At sumagot ako nang may buong lakas ng loob. Oo, syempre. Ngunit sa likod ng aking isip, ang puso ko ay sumisigaw. Pabalik ka at tuklasin ang mundo muli kasama ako. Ngunit hindi na iyon mangyayari. Kailangan kong tanggapin na hindi na babalik ang mga araw na iyon. Ang aking mga alaala, ang tanging maghahatid sa akin sa mga panahong masaya pa tayong magkasama. Balik tanaw. Nandyan kami sa isang disco, puno ng kabataan na ang ilan ay mga baguhan pa lamang sa buhay. May foam party na malangis at mabaho at ako'y hindi natuwa dito. Nais ko lamang umalis. Ngunit bago kami lumabas, isang lalaki ang nagngiti sa akin mula sa isang sulok. Tumingin ako at siya'y agad na umiwas ng tingin. Dahil sa kanyang pagiging mahiyain, nilapitan ko siya at hi! Mula sa simpleng hi, umabot kami sa isang masayang pag-uusap at nagpasya kaming mag-enjoy sa gabi. Habang lumilipas ang oras, naghiwalay kami at nagbalik sa aming mga tahanan. Ngulit pagkagising ko kinabukasan, isang mensahe mula sa kanya ang tumambad sa aking cellphone. Isang mensahe na hindi ko inahasahan. Ang simpleng sagot ko ay sinundan ng isang imbitasyon para magkita ulit sa Kalela, ang paraiso kung saan nagsimula ang lahat. Ang Kalela ay ang lugar kung saan ako natutong maniwala sa pagmamahal. Sa init ng araw, parang ang mga puso namin ay nag-aalab. Hindi kami mapaghiwalay. Bumalik siya ng 2 beses sa Barcelona para lamang ako bisitahin. At ako, matapos ang tag-init, ay nagpunta ng bayan niya upang makita siya. Nagkaroon kami ng mga pagsubok, ngunit hindi siya nagdalawang isip na ipakilaya ako sa kanyang pamilya. Pinayagan pa akong tumira sa kanilang tahanan. Para kaming 2 batang umiibig ng walang takot na tila hindi kayang durugin ng aming pagmamahal. Pagdaan ng panahon, tulad ng sinasabi ng marami, ang pag-ibig ay hindi madali. Kung hindi mo ito ipaglalaban, maglalaho ito. At ang pinakamahirap ay kung ikaw ay nasa isang long-distance relationship. Dati, sinabi ko sa sarili ko, LDR ay kalokohan. Wala itong saysay at hindi magtatagal. Ngunit, nahulog ako. Talaga. Niluno ko ang aking mga salitang iyon at sumunod ako sa aking nararamdaman. Nang maglaon, nagsimula akong magtampo sa aking sarili. Sinisisi ko ang aking sarili sa pagkasira ng aming relasyon. Iniisip ko na ako ang nagdulot ng lahat ng sakit, lahat ng kasinungalingan, lahat ng sikreto. Lahat ng iyon ang naging dahilan kung bakit mabilis mong iniwasan ako tulad ng isang batang lumayo sa kanyang magulang. Kahit anong paliwanag ko, hindi ko na mababalik ang lahat sa dati. Ang salamin ay nabasag na, at ang mga piraso ay hindi na matutulungan pang magbalik sa kung paano ito dati. Pinilit kong ayusin ang lahat sa huling 7 buwan ng aming relasyon. Ang mga buwan ng ghosting mo ay naging dahilan ng aking pagkabaliw. Hindi ko maintindihan kung anong mali. Hindi mo na sinasagot ang aking mga tawag. At sa mga huling araw nang nagdesisyon kang makipaghiwalay ulit,
Niblock mo ako sa lahat ng paraan. Ngulit nang magbalik ka, akala ko may pag-asa pa. Nanatili akong naghintay at muli pinilit kong ipaglaban ng relasyon namin. Subalit ang pagkasira ay hindi na maiiwasan. Kahit anong gawin ko, hindi na ito kayang ayusin. Paglimos ng pag-ibig. Ngulit may isang pagkakataon pa na alala ko, nagbigay pa ako ng malaking pagsusumikap. Bumalik ako para ayusin ang iyong cellphone kahit alam kong hindi mo na ako kailangan. Ako'y tanga, martir, tinawag mo ako kung ano-ano pa. Pero yun ang katotohanan. Nagbulag ako ng sarili sa ilusyon na may pag-asa pa. Pumunta ako ng malayo sa mga lugar na hindi ko kailanmang naisip na pupuntahan ko para lamang ipakita sa'yo na may pagmamahal pa ako para sa'yo. Ngunit wala na. At tumigil ako sa paghihintay. Hindi ko na kailangan pang patunayan sa aking sarili na ako ay may halaga. Ang tanging ginawa ko ay ipaglaban ng isang bagay na hindi ko na kayang itaguyod. Tinanggap ko na sa huli ay ako lamang pala ang lumaban at ikaw ang nagtakda ng lahat. Ang huling paalam. Ngayon, sa aking paglalakbay, natutunan ko na ang pagmamahal ay hindi palaging nararapat sa lahat ng pagkakataon. Ang tunay na pagmamahal ay hindi makasarili. Hindi ito isang laro ng paghihiganti, kundi isang pagsusumikap na magbigay at magsakripisyo para sa kapwa. Hindi ko alam kung anong klaseng pagmamahal iyon. Ang mga alaala ng aming mga masasayang sandali ay mananatili sa aking isipan. Magpakailanman. Isang araw sinabi ko sa iyo, hindi ako magiging sapat sa iyo. Ngumit ngayon iniisip ko, ako na pala ang may halaga. Dahil ako'y karapat-dapat sa pagmamahal at respeto at alam kong bahalang araw magkakaroon din ako ng pagkakataon na muling magmahal at magpatawad. Salamat Raul sa lahat ng aral na iniwan mo sa buhay ko. Ang huling paalam ni Sharon. Isang kwento ng paglimos ng pag-ibig, pagtanggap at paghanap ng sariling halaga sa kabila ng lahat ng pagsubok. If you enjoyed this broken-hearted story, please hit that subscribe button for cutesy stories and song. We have plenty of stories about love and music to share.